Ayan. Have a blessed divine hope everyone. Ngayon October 14, 2025 at ang oras ay 7:32 AM. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, pinupuri, dinadakila, nilulwalhati, pinasasalamatan, sinasambang pinakadiyos ng kaliwanagan ng banal na Espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon na ito, from the north, east, west, south. Mabuhay Marlika Kingdom of God, the Lucas Sugsulu Empire, the Rule Islam, the 11 countries, one sea. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaunawaan, kaliwanagan, kinahunan, kapayapaan at katarungan ay iiral sa bawat isa sa atin. Maraming salamat sa lahat ng inyong mga panalangin. Maraming salamat sa lahat ng inyong mga pagtitiwala. Hindi ko na patatagalin itong umaga na ito. Okay. Mga mahal kong kapatid, batid ninyo na ang pagpapahayag ko sa inyo ay this is not my own understanding, at ito ay lagi sinasabi ko without the wisdom from our Almighty Creator. Lidimin is nothing. Lidimin is just like a rug. Lidimin is nothing. Again and again. Ano sa'yo? Champion. Single. Okay. So, this one. Champion? Lusin. Yung isa tong Single? Wait. Ano ba ito ng single? Wala na yata. Pareho lang naman. Oo, actually, ano yan siya? Parang hinati ko yata yun. Pero, sige. Hindi. Hation lang. Sige, never mind. Pakihati. Nag-vlog ko. Sorry. Ito na ngayon ang aking uso na ito ngayon. Nag-vlog manggod ko. Okay, thank you. Okay, salamat. So, okay. Mga mahal kong kapatid, I'm so sorry ha. Okay. Mga mahal kong kapatid, alam ninyo bilang mga taga-subaybay ko. Nako, marami akong i-reveal itong umagan to. Kaya please lang, makisuyo lang. Alam nyo ba na si Lidimin is alas 2, mag-quarter to 3 kaming natulog ng asawa ko. At nagising kami is quarter to 5. Kaya yung asawa ko ngayon is tulog. Because si Lidimin ay marami akong kitrabaho para sa inyo. Lingid sa inyong kaalaman. This is it. Okay. Please, kindly share naman ito. Okay? Mahalaga ito. We need to pray zizingly our nation, the Philippines. Yes. At meron akong mensahe sa inyong lahat. Okay. Alam ninyo at batid ninyo na bago nangyari lahat ng mga bagay-bagay na ito, nagbigay na ako ng paalala, hindi nagkulang si Lidimin, at always kung sinasabi, without the guidance of the Holy Spirit, Lidimin is nothing. I have nothing. Nako, mapapakanta na naman ako ng Whitney Houston. Okay, this is it. Meron ko ipapakita ng video sa inyo at meron lang ako magiging reaction na ito. But before that, bago ko ito pakita sa inyo, I want to clarify in your mind that Lidimin Canuto is believing Jesus Christ. Every single words from his mouth, Lidimin is believing Jesus Christ. Okay? Because what words came from the mouth of our beloved Jesus Christ, I believe that this came from our Almighty Creator. Naintindihan ninyo? Lidimin is not Antichrist. Okay? Pero sabi la, Antichrist ako. Okay. Kaya nga sabi ko, sige, Antichrist na ko, Antichrist. Because even me and myself is I am anti-Lidimin. Kaya nga purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. But before that, naalala nyo no, di ba, na before
no, before nangyari lahat ng mga bagay na ito, kahit sa sarili kong bayan, na kung saan ako ay narito sa Mindanao, ay walang ligtas. Di ba? And how many times kong sinasabi that makapag-claim ang mga Pilipino ko no is, ang Pilipinas ay titingalain ng buong mundo. Sa anong paraan? Dahil ba sa maraming ginto? No. Kung hindi ang katotohanan ang magpapalaya sa atin lahat. At alam niyan. Second, bago nangyari lahat ng bagay na ito, hindi ako nagkulang. Pero patuloy na pinagtatawanan si Lidimin sa mga bagay na ito. Pero ang magiging topic ko nito, did you remember na sinabi ko, mapaaga yata ang Armageddon nito. Because the Armageddon ay laban yan. Lilipunin ng kataas-tasan. Wala nga akong ligtas na sinabi, di ba? Lahat ng gumaganap ng spiritual ay iipunin ng kataas-taasan ng Panginoon. At lahat ay paluluhurin. Even in myself, hindi ko gi-exempted yan sa inyo. Mabuti o masama, iipunin ng Diyos yan. Naintindihan niyo ba ako? And that words is biblically speaking. Now, meron lang kasi akong gustong magkakaliwanagan tayo. Okay? But, itong ipapakita ko sa inyo, I want to clarify in your mind, hindi ako nakikipagkompetensya. Kaya noong nakaraang araw, mininsahian din ako ng banal na espiritu na kung maaari, hindi lahat ng ipinakita sa akin ay ihayag ko ito sa inyo sapagkat maraming mga trying hard copycat. Marami, manutis nyo to eh. Hello sa Lion, Tiger, Katol, Charot. Manutis nyo to eh, no? Pinag-aaralan yung ating mga sinasabi and they are trying hard copycat. Ang masakit nito, sa halip na purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Tingnan mo, lumabas sa kanilang mga bibig. Hindi purihin ang sinugo dahil sa may nagsugo. So, nag-priority ang kanilang mga sarili bago ang nagsugo sa kanila. Kayo na ang bahalang mag-isip niyan. That's why Lidimin always asking, aking pambungad sa inyo, nawa ang espiritu ng katotohanan at kaliwanagan at kaunawaan at ang kapayapaan at katarungan ng nais ng Diyos ay iiral sa ating lahat. Okay. Fast forward. Ang sakit ng mga Pilipino, charot. Kapag ibang lahi ang magsasalita, binibigyan ng pansin, binibigyan agad, talagang parang na-attract sila. Ngayon, I want to clarify in your mind, okay, na never ako nakipagkompetensya, pero ngunit subalit natapat, sinabi na ito at sinabi ko na rin ito sa inyo, pinagsabihan ako na hindi lahat ng pinakita sa akin ay i-reveal ko. Why? Maraming trying hard copycat na ang lumalabas ngayon na pag-aralan mo, they are trying na ang sarili nila, ang kanilang ang maitataas. Okay, I have a video at I know that this is familiar all of you, okay? Meron akong video and this is it. Okay, just wait for a while. Okay? At meron akong question sa kapatid ko. I know that you are the familiar to him. Okay, this is it. In the Philippines. Okay, just wait. Preparing for volcano. 3 mountains in the Philippines preparing for volcano very soon. God says, I will humble the Philippines. I will bring them to their knees. In the Philippines. Okay. Itong kapatid na ito ay alam natin na ito ay viral siya just because meron siyang ibinahagi sa atin na prophesize sa kanya. Actually, itong kapatid na ito, nabanggit niya ang Mount Apo. And before he declared, before yan siya nagsalita regarding sa Mount Apo, nauna na tayo nagbigay ng pahayag regarding sa Mount Apo. Okay.
what I am trying to say, I hope you understand what I wanted to emphasize all of you. But I want to clarify in your mind na hindi ako nakipagkompetensya, especially sa kanya. But, ito yon. This guy is, as I know, this is from the Nigeria. So, he's the Nigerian people. Hello to all our brothers and sisters there. Okay? So, the question is, kung tutuusin, ang Nigeria ay marami din naman kasing sumasamba sa Diyos-Diyusan. Okay? Kung tutuusin, ang Nigeria ay halo-halo rin naman katulad sa Pilipinas na iba-iba ang paniniwala at meron din sa mga iilan sa kanila ang sumasamba sa Diyos-Diyusan. But why these guys is always prophesied in our beloved country, my love, my Philippines, na kung tutusin, this is a Maharlika nation. Please understand kung ano yung i-emphasize ko sa inyo. Okay? So, that is my first question. Why this guys is always prophesied in our country? Okay? I have a question. Okay lang. Ano yan? Saan yung kuan mo? Yeah. Ang saan mo? Sa kan at naatay sizo. Namin Chucky. Yes. Chucky na lang isa. Yung small. Okay, just wait for a while and I will be back, okay? Just listen up. Okay, isa lang. Ano sa pa? Pila? 16. Tapos kine. 3-5. Sige. Asa man dala? 5-5. Huwag ka na sa baba. Ano ko? Ay, bali 16? Opo, bali 26. Thank you. I'm so sorry guys, na-distract ko kayo. I'm so sorry talaga. Okay, I'm so sorry ha. Okay, this is it. Why that guy is always prophesied in our country. Okay? Na kung tutuusin, even his own country, ay marami din naman nagsamba ng mga Diyos-Diyosan. But why these guys is always, prophesied in our country. But I really appreciate this genius guys, and I believe that this guy is also, ginagamit siya ng ating, masabi ko, na ginagamit din siya. But anyway, what I wanted to emphasize all of you, just listen up. Meron siyang sinabi tungkol kay kapatid na Baldwin. Meron siyang sinabi regarding kay kapatid na Jai. Pinakabaligya garter. Wala rabago pa. Okay? So, this is it. No? Panuorin ninyo kasi meron akong gustong i-emphasize sa inyo. Biruin mo, alas 3 na ng madaling araw ako natulog. No? At merong pinamomonitor sa akin. Okay? Just wait. At meron akong hahanapin na video. Okay? At meron siyang sinabi dito. The Lord says there is worst disaster coming to the Philippines. By the ending of this October, November and December, God says worst disasters are coming to the Philippines. Okay. I saw In that matter, alalahanin ninyo,
Si Lady Min, bagamat si Lady Min ay nagbigay tayo ng mensahe at nagpapaalala, but Lady Min also always remind all of you that God is under His control. Okay? Ulitin ko. Even Lady Min is also always remind all of you, no, kung ano yung mga posibleng mangyari. But Lady Min is always also to say that God is under His control. Even our brother says that there's something happened this coming, this before the end of this month of October, November and December. But I want to remind you again and again and again that God is under His control. Always remember about that matter. Okay? Okay. Meron pa, and I hope this video is, Coming to the Philippines. my video will also, I hope this guy also, my video is, he's watching my video. Okay? Because I have a question of this guy. Dahil ang lumalabas kasi dito, tiniran niya, masabi kong tinira, si kapatid na Rudy Baldwin at si Jay Costora and at all psychic. Pero bagamat sinabi ko naman din, diba? Pero wala akong pinangalanan. Nilahat ko na, hindi ko in-exempted sarili ko, diba? Hindi ko nga sin-exempted ang sarili ko, diba? Kay gusto ko maramdaman ninyo, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Naintindihan ninyo ako. Okay, this is it. Meron siyang sinabi doon kay kapatid na Rudy Baldwin and Jay Costura and the other psychic na magsisi. Tama yon. Tama yon. But I think, wag niyo akong mamasamain ha. Bakit ito lang mga taong to? Okay? Parang mayroon tayo gi-exempted doon. Parang mayroon siyang gi-exempted sa sarili niya. Gi-exempted niya ang sarili niya. To make the story short and frankly speaking. Tama? Lahat nga paluluhurin nga at padadapain nga diba? So, we don't need to, what do you call that one? Exempted in ourselves. Lahat nga Meron pa akong question sa kanya and I hope my video, this video at this time, will come to our brother at mapapanood niya because I have a question. Okay? I have a question for this matter. Okay? And brother, listen up. Okay? Because tayo, isinisiwalat natin ang katotohanan. Okay? And always remember, si Lady Min ay lagi ko rin pinapaalalahanan sa inyo. Sabi ng butiki, oo. Bakit binubungad ko? Bakit binubungad ko? Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kaunawaan, at katarungan ng nais ng Diyos. Ano itong katarungan na nais niya? Sambahin lang siya bilang mag-iisang Diyos because ang tunay na Diyos ay manibuguin. Naintindihan niyo ba? Eto pa. Meron ako itatanong sa kanya. Okay? Kaya nga hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, sabi ng Panginoon, ay maliligtas. Naintindihan niyo ba ako? Biblically speaking, nakasabi. Kaya yung iba mag-claim, bakit ganito? Lumalabas na nga yan sa mga TikTok na may mga TikTok na, nagpalayas naman ako ng demonyo, pero anong sabi ng Panginoon? Lumayas kayo sa aking harapan. Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon ay maliligtas because may kinalaman ito doon sa sinasabi ni Jesus Christ. I am the way and the truth in the life. No one comes to my Father except through me. Okay? Dahil ang Panginoong Hesus, ang kanyang itinataas, ay ang Diyos Amang banal na makapangyarihan. And even in himself, he is Antichrist himself. Why? Kahit nga sa panalangin, itinuro niya Di ba? Ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo dito sa lupa at maging sa langit. Ano ba yung sinabi niya? Ang iyong kalooban ng masusunod. Wala siyang sinabi, sambahin nawa ang pangalan mo dyan ka sa langit at dito ko sa lupa. Wala. Kaya sila tinatawag na nag-iisa. Why? Iisang Diyos. Why?
Isang Diyos kapangyarihan ang salita. Yun yung Diyos. Ibig sabihin si Lidimin, pag mag-ano pala sa inyo, naghayag ng ganito, Diyos na rin ako? No! Hindi pwede pumantay ang nilalang sa naglalang sa Kanya. Never! Intindihan niyo ba ako? At this point, I hope this video ay makarating sa Kanya. And to our brother, I have a question. And I hope, makarating ito sa iyo. I have one question about this video. I want to show you up, okay? According, na lumalabas sa, in the social media. I have a video here. Just wait. Okay? Mabuti na yung maganda to. Maganda itong ganitong sistema na nangyayari sa atin. Okay? Hindi yan. Okay? I have a question. Listen. Ito na yon. Have you ever Just wait. Bakit? heard about the manuscript that proves that Jesus had a daughter with Mary Magdalene? The story I'm going to tell you today is about the hidden gospel of the bloodline. For centuries, we've heard these whispers of these gospels that are basically hidden away in monasteries, in these secret vaults in the south of France. In the 19th century, we found a tethered manuscript. It surfaced in the hands of a private collector, and it was said to have been found behind a false wall in an abandoned abbey near Rennes-le-Château. The pages were water-stained and the ink was faded, and it bore the title Liber de Tamarie, which should mean the Book of Tamar. This manuscript told a story that was long hidden from public eyes. Okay, issue-shortcut ko dahil ito naman ay gibahagi ko sa inyo na video. I want to ask our brother Nigerian, what is his opinion regarding the expose of this beautiful lady that the real Jesus Christ has own a family, okay? And the real Jesus Christ has a sibling. Come on, brother. I hope you don't mind, okay? And what can you say about this expose, about this video to our brother Nigerian? I really appreciate that you speak about Jesus Christ, okay? But I'm just only asking regarding this video, what is your opinion? That Jesus Christ, the real Jesus Christ, has a own family. And Jesus Christ, he has a sibling. He has a daughter. Okay, so for me, I want to emphasize all of you why Vatican and even the US Fed trying to find out the DNA, the bloodline of DNA of Jesus Christ. Common sense, how come that Jesus Christ has a bloodline if he don't have a family, if he don't marry someone, okay? So that's my question. Our brother Nigerian, what can you say about this video? Okay? So, to our beloved countrymen, I have a purpose why I ask our brother Nigerian, what can I call him, no? So, brother, okay? So, kayo rin mga dito na mga kapwa ko Pilipino. Actually, mahalikans tayo. We are not Filipino. Believe din ako sa inyo. Ito yung sakit ng mga Pilipino. Kapag banyaga ang magsasalita at maghahayag, amaze na amaze kayo. Pero kapag kababayan ninyo na puro panlalait ang sasabihin ninyo, saan ka pa? Is that right?
That's why. Kasi kung tutusin nakalagay sa Biblia, ang sino mang magdadala sa aking pangalan, Hesus Kristo, ay hindi sa akin yon. Naintindihan niyo ko? Actually, prepared ko ang mga teksto niyan. But before that, okay, I want to continue. Okay? I want to continue. Mga trying hard copycat, come on. Magano na kayo? Maghanda na kayo dyan para mayroon na kayong gagayahin. Okay. Alam naman natin that the promise of God, kailan ba nababali ang pangako ng Diyos? Muling tatayo ang lahi at lipin ni Haring David, and that is from the Lion of Judah. Okay? Kung tutusin, maraming nag-agila-agila sa inyo. O, buti nga natauhan kayo na. Pero, magkakalaman tayo. Okay. Ano ang mga susi ng kaharian? Dahil maraming nagsasabi, maraming nagsasalita tungkol sa mga susi na yan. Okay? Para kanino ginagamit ang mga susi? Okay. Gawa, chapter 2. Okay, uulitin ko. Listen at mag-take down kayo. Wala silang tiwala, lidimin. Yes. Pero kapag mga foreigner, no, galing-galing. Ay, marami akong expose. Imagine si Lidimin, mag-quarter to 3 ng madaling araw ako natulog kanina at nagising kami ng asawa ko is quarter to 5. Kaya yung asawa ko, knocked down, tulog siya. But Lidimin is alive para lang makapaghatid sa inyo ng mensahe. And that message is not my own understanding. That is also the message. No? Yung pagtatanong ko ay mensahe din niya ng banal na espiritu. Okay? Magkakaliwanagan tayo. Okay. Maraming nagsinasabi, susi, lalo na pagdating ng mga release, susi pa more. Oh my. Okay, ano ang mga susi ng kaharian? We are talking about, in the spiritual way. Para kanino ginamit ang mga susi? Listen up. Kaya nga, alam nyo, ano bang sinabi? Unahin hanapin ang katotohanan at ang katwiran ng nais ng Diyos para sa atin upang lahat ng bagay ay idaragdag sa atin. Naintindihan niyo ko? Para kanino ginamit ang mga susi? Number 1, ito'y makikita sa Gawa chapter 2 verse 38 to 41. Kayo na magbasa dyan kasi mahaba to. Pagbabasahin ko sa inyo, baka maglayasan kayo, no? Okay. Para kanino ginamit ang mga susi? Number 1, para ito sa mga Hudiyo at nagkomberting Hudiyo. Ulitin ko, ang mga susi na yan ay gagamitin ito, number 1, sa mga Hudiyo at nagkomberting Hudiyo. At ito ay matatagpuan sa Gawa chapter 2 verse 38 to 41. Okay, nagkakaintindihan tayo. Number 2, mga Samaritano. At ito ay matatagpuan sa Gawa chapter 8 verse 14 to 17. O ayan ha, makinig kayong maigi. Okay, hingiin ninyo ang karunungan sa Diyos na katastaasan at hindi lahat na nagsasalita na narinig ninyo ay paniniwalaan nyo agad. Kahit nga silidimin, sinabi ko sa inyo, di ba? Magsuri kayo. Pastilan, Ginoo. Number 3, para sa mga hintel. At ito ay makikita sa Gawa chapter 10, verse 30, verse 35, laktaw to, verse 44 and 45. Okay, yan yung mga susi na yan. And mayroon ako nabasa, basahin natin dito, sa Gawa chapter 10 verse 30 at talaga lang naman, no? Kaya, katulad ng sinasabi ko sa panahon ngayon, so what kung isa kang royal family? So what kung sasabihin na ang Pilipinas ay pinili ng bayan ng Diyos? Ang tanong, nakasunod ba kayo? Nakasunod ba tayo sa kalooban ng Panginoon? Ganon. Nagets niyo bang ibig kong sabihin? Okay? Okay, Gawa chapter 10 verse 30. At ang nakasaad dito ay, eto na. Sumagot si Cornelio, okay? May 4 na araw na ngayon ang nakalipas
Bandang 3:00 din ng hapon, habang ako'y nanalangin dito sa aking bahay, biglang tumayo sa harap ko ang isang lalaking nakakasilaw ang kasuotan. So, alam nyo itong mga ano na ito, basahin nyo ng buo dyan. Mga hintil. Para kanino ginamit ang mga susi? Para din sa mga hintil. So, ibig sabihin, ang mga hintil ay mayroon ding pagkakataon para makapasok sa kaharian ng Panginoon. Walang pinagkaiba yan sa pinag-uusapan natin ngayon. So, what kung isa kang royal family? Kaya kung sa mga kayamanan ng pinag-usapan, maliwanag ang infinite instruction. Ibigay ang nararapat sa lahat ng karapat-dapat na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Anak ng tinapa, marami akong kilalang mga masasabi kong they are the descendants. Pero, anong nakikita ko? Sumasamba ng ibang Diyos-Diyosan. Number 1. Number 2, maraming mga kapatid na mga babairo. Number 3, maraming mga kapatid din na mga lalakiro. Ayan. Maraming mga kapatid ang mga sugarol. Mga matatakaw sa kapangyarihan, makatakaw sa kayamanan. So, anong gagawin ko? Ibibigay ko sa inyo, ganun ba yon? Tapos ang tama ginagawang mali, ang mali ginagawang tama, o saan ka pa? So, that is the realidad. No? Kaya nga sinasabi diyan sa Book of Prophecy, makipot ang daan papunta sa kaharian ng ating kataas-taasan at malawak ang daan papunta doon sa impyerno. Naintindihan niyo ba ako? So, don't forget my question about the opinion of our brother Nigerian regarding the video that one beautiful lady is revealing that according to her video is revealing that the Jesus Christ, the real Jesus Christ, has own family and he has a daughter. Okay. Anyway, ano ang ibig sabihin ng pumasok sa kaharian? Anong ibig sabihin nito? At basahin niyo dyan sa Lucas chapter 22 verse 29 to 30. Okay? Apokalipsis chapter 5 verse 9 to 10. Ito pa. Makinig kayo. Mga maling akala tungkol sa mga susi ng kaharian. Oy, makinig kayo. Mga maling akala daw kuno tungkol sa mga susi ng kaharian. At ito yung mga maling akala. Matatagpuan nyo ito sa 2 Timoteo chapter 4 verse 1 to 8. Makinig tungkol sa maling akala tungkol sa susi ng kaharian. Ano bang sinabi? Unahin hanapin ang buong katotohanan at ang katwiran. At lahat ng bagay idaragdag sa atin. Pertidyong kiputa lidimin. Grabe. Yes. Maraming salamat kapatid na almagansan. Ano yung mga maling akala tungkol sa mga susi ng kaharian? Makinig at matatagpuan niyo ito sa 2 Timoteo chapter 4 verse 1 to 8. Bumasa kayo dyan kaysa sige marites dyan. Sa Juan chapter 5 verse 22. Gawa chapter 10 verse 34 to 42. Okay? Meron din tayong matatagpuan sa Mateo chapter 16 verse 19. And then sa Gawa chapter 10 verse 19 to 20. Okay? Tapos meron tayo dito. Meron tayong katanungan dito. Kung minsan, makinig kayo, ginagamit ng Biblia ang salitang susi bilang simbolo ng autoridad at responsibilidad. Makinig kayo. Ito ang kahulugan ng susi. Hindi yung susi ng yung mga nagko-commodities, palakihan lang kayo ng susi. Hindi ko alam kung kaninong latero ninyo pinagawa ang mga susi na yan. Kung minsan, ginagamit ng Biblia ang salitang susi bilang simbolo ng autoridad at responsibilidad. At ito'y matatagpuan sa Isaiah chapter 22 verse 20 to 22. Okay? At sa Apokalipsis chapter 3 verse 7 to 8.
Okay? Puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Mga mahal kong kapatid, itong mga pangyayari sa atin, mga alas 3 na ng, mga mag-alas 3 ng madaling araw, no? At ito ang natuklasan ko. Makinig kayo. Makinig kayo. Napag-alaman ng inyong abang lingkod, kaya walang maitatago sa atin ng Amerika, kahit anong pagkukubli niyo dyan, lalabas ang buong katotohanan, no? Sa sarili niyong mga gawa, no? Pag magbida-bida pa kayo sa mundo, ewan ko na lang sa inyo. Sa Amerika ngayon, ay nangyayari ngayon na ang may mga sahod lang ay ang mga opisyal ng gobyerno, like mayor, like mayor, ano pa ba? Like mayor, like yung mga opisyal nila, mga senador, pero yung ibang mga empleyado nila, yung mga military nila, walang sahod. No? Magkaroon man sila ng sahod, pero halimbawa, magsasahod sila ngayon. So, mga 3 months pa bago sila magkaroon ng sahod. Ganon. No, parang nag-reduce sila ba kasi wala na rin naman talaga ang ekonomiya nila. Yung mga sinasabi nila na mga ganito ni Sarah G. Sarahay, pag sure mo dra, lalabas talaga ang buong katotohanan. Wala pinagkaiba yan dito sa ating bansa. Kaya mahal na PBBM. No? Mag-isip-isip ka. 3 months hanggang katapusan na lang ng taon na ito. At gusto ko lang i-remind sa mga nagrarally, hindi kayo ang magpapababa kay PBBM just in case, kung hindi ang banal na espiritu na siyang mananahan, no? If ever man, no? Para mabigyang daan ang katuparan ng nais ng Diyos para sa ating lahat. Naintindihan niyo ba ako? Ito pa, mga mahal kong kapatid, yung sinabing October, November, December, tingnan natin kung ano nga ba ang tunay na sasabog. But, always remember, sasabihin ni Lidimin sa inyo, ano man ang mga paalala na ako personally, ano man ang mga paalala na aking miniminsahe sa inyo, na ipinamiminsahe din ng banal na espiritu, God is under His control pa rin. Okay? Puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Sa pagkakataon na ito, ay masaya to. Alam niyo kung bakit? God is under His control nga, di ba? Malay natin, kaya pray lang kayo dyan. Alam nyo, ang Diyos ng kataas-taasan, mahabagin. Wala siya ibang nais, kundi makita niya lang na ang mga anak niya ay nagsisi sa mga kasalan at magbalik loob sa Kanya. Yun lang. Kasi God is jealous. Ang daming dinudiyos sa mga tao ngayon. Number 1, pera, dinudiyos ng mga tao. Pangalawa, kapangyarihan. Dinudiyos ng mga tao yan. Tama? Ganon. So, alam nyo, nakakatuwa ang lahat ng mga pangyayari. Okay? Kaya once again, puri na nagsugo, hindi mga sinugo. To our brother Nigerian, I hope that my video will come to you, and I hope I got your opinion. What is your opinion regarding the expose about that woman that God, Jesus Christ, has own family? Okay? So have a blessed divine hope. And thank you so much for watching, and I love you all.